Kapatid, ito ang gusto kong mapakinggan mo at malaman mo. God will create new heaven and new earth. It will call the New Jerusalem. Kwadradong sukat ng lungsod, pareho ang haba at ang luwang. 2,400 kilometro, ganun din ang taas nito. Sinukat rin niya ang pader na mayroong 64 na metro ang taas nito. Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad ng panukat na ginamit ng tao. Huwag na kumilos sa inyo ang Panginoon. Kumilos ang banal na espiritu na nag-iimbita, ang sabi ng Revelation, para tayo ay makapunta dito sa lungsod na ito. It looks like a glass, sumasalamin. 12 pearly gates and each of gates made by pearl. Napakalaki po nito kung imagine po natin. Bawat pinto ay merong tagabantay na anghel dahil merong river of life na umaagos sa gitna ng pangunahing lungsod ng New Jerusalem. The Bible describe po na kasing linaw ng crystal clear yung river of life. Napakaganda at napakalinaw po nito. Revelation chapter 22 verse 1, ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay kasing linaw ng kristal at dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng tupa, at umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod. Sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. At dito rin sa dumadaloy na ilog na nagbibigay buhay sa lungsod ng Jerusalem ay merong puno na nagbibigay buhay, the tree of life. Merong isa dito at meron sa kabila. At namumunga ito kada buwan at umaagos sa gitna ng pangunahing lansangan ng lungsod. At sa magkabilang tabi ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Namumunga ito ng 12 beses sa isang taon, isang beses sa bawat buwan. Dito po kayo mahihiwagaan kasi hindi lang po kay John the Beloved pinakita po ang New Jerusalem. Ipinakita rin po sa mga propeta ng Diyos sa Old Testament. Tutubo sa mga kabilang panig ng ilog ang iba't ibang uri ng punong kahoy na namumunga. Ang mga dahon nito'y hindi malalanta at hindi mauubos sa mga bunga. Mamumunga ito sa bawat buwan dahil dinadaluyan ito ng tubig mula sa templo. Ang mga bunga nito ay pagkain at ang dahon ay gamot. Wala nang karamdaman, wala nang sakit, wala nang sumpa. Dahil yung gamot ay yung dahon ng tree of life at ang pagkain po ay ang bunga nito. At yung tubig na nagbibigay buhay ay galing po doon sa trono, at ang trono po nakaupo ang ating Diyos Ama at ang Kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, na siyang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bunga ang punong kahoy at nakakapagpagaling. Wala na ring templo dahil ang templo mismo dito ay ang Panginoong Hesus. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon dahil ang pinakitang templo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. The sun and moon will fade away. Kasi po, ang nagbibigay liwanag na po ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Walang anumang makakapasok na marubi dito. Ang tanging ng makakapasok po dito ay ang may pangalan sa aklat ng buhay. Kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, pinagsisihan mo ang lahat mong nagawa, makakapasok ka sa lungsod ng Panginoon. Tatanungin kita, kapatid, naniniwala ka ba na ang New Jerusalem ay ilalagay kung saan inilagay dati ang Garden of Eden? Sabi ng Isaiah chapter 11 verse 6, tingnan nyo po at basahin. Let me know in the comment section kung ano po ang inyong palagay. Dahil magsasama dito ang mga mababangis at ang mga maamo dahil wala na pong kasamaan dito. Pawang kabutihan at kapayapaan na po ang magaganap po sa New Jerusalem. And the kingdom of God will last forever. Kaya wag po tayo magpabulag sa paggawa ng kasalanan. Tumalikod na po tayo dyan at manumbalik tayo sa ating Panginoong Diyos. Jesus is our blessed hope. May pag-asa pa ang sabi ng Romans chapter 8 verse 20. Nagkasala tayo pero binigyan pa tayo ng pag-asa ng ating Panginoon at sa pamamagitan nyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nais ko na ito ang mapanghawakan natin kasi kahit ang mga bulag ay makakakita, ang mga bingi ay makakarinig, ang mga paralisado ay makakalakad, kahit ang mga pipi ay makakapagsalita at makakasigaw ng papuring awit sa ating Panginoon. Dahil babalik sa Sion, mawawala ang kapighatian, mawawala ang kalungkutan at mapapalitan ng walang hanggang kapayapaan. Once we enter to the kingdom of God, papahira niya ang ating mga luha sa ating mga mata. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pagtangis, wala nang pagdadalamhati, wala nang pagluha at pag-iyak, wala nang kalungkutan sapagkat lumipas na ang lahat ng mga naganap. At sinabi ng Panginoon na makapangyarihan na binabago niya ang lahat ng mga bagay. Kaya ipinaparating sa atin ang mga bagay na ito sapagkat ito ay totoo at maaasahan. Dahil ang Diyos ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin
Siya ang simula at siya ang katapusan. At iniimbatahan tayo ng Panginoon na kung sino man uhaw sa Kanya ay uminom ng tubig na galing doon sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. God wants us to be saved at mangyayari lang po yun kapag tinanggap natin ng Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Nais ko na tanggapin mo siya kung di mo pa siya kilala. Siya si Jesus na pako sa krus at namatay para sa iyo, nabubuhay na maguli para bigyan tayo ng pag-asa. Lord, tinatanggap po kayo bilang Diyos tagapagligtas ng aking buhay. Sulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit na bayan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng ito. Masunod ko ang kalooban niyo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu at lalo po akong mauhaw sa pag-aaral ng inyong salita sa inyong presensya, Panginoon. Salamat po sa kagandahang loob ninyo. Napakinggan ko po ang mensaheng ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung nais mo na marami pang makakilala sa Panginoon, makakatulong kung i-share mo ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, like nyo lang. Let me know the comment section kung may mga tanong ka. At kung meron kang gustong topic na magawa natin for the future. Kung napapanood mo to sa Facebook page, click nyo po yung like and follow. Ganoon din po sa YouTube. Subscribe po kayo at hit yung notification bell para updated kayo sa mga i-release natin na video. God bless mga kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you.